Pagpapatuloy ng ating kwento. Nagsimula ito sa pagsasabi kung paano masusolusyonan ang tagtuyot sa isang desyerto at ito ay sa pamamagitan ng tinatawag na comet. Ang comet ay isang underground na daluyan ng tubig na ginamit na rin noong unang panahon ng Persian Empire. Dahil sa matinding sikat ng araw, kahit anong uri ng tubig na dadaan sa itaas ng desyerto ay madali lang mag-evaporate bago pa man dumating sa mga syudad. Kaya mas kailangan na gumawa ng waterway sa ilalim mismo ng lupa. Samantala, sa Kandara, ang kapitolyo ng Kandahar, ay nakarating na ang ating bida, kung saan tila napagod ito ng husto sa paglalakbay. Kaya napahiga ito at sinabi na, sa wakas makakapagpahinga na din. Gusto ko na talaga magpahinga, pero ang problema nga lang ay ang babaeng ito, dahil sa kanya hindi ako nagiging komportable. Isa pa ang mga mata nito ay parang sinasabi na pag nakatulog na ako ay bigla na lang akong tatanggalan ng bituka, sabi ni Lloyd sa isip nito. Kaya naman mula sa pagkakahiga ay umupo si Lloyd at sinabi kay Scheherazade na, pwede ba tayo mag-usap sandali? Pero bago yun maaari ba na bumalik ka na sa natural na pose mo? Kaya naman sinabi ni Scheherazade na ito na ang natural na pose ko habang ito ay nakahawak sa espada nito. Bakit naman parang anumang oras ay pupugutan mo ako ng ulo, sabi ni Lloyd. Si Scheherazade ang pinakabata sa apat na prinsesa ng Asfahan. Siya rin ang pinakapaborito ni Samarkand sa mga anak at ito rin ay isang proficient swordsman na naging high level at sword expert sa murang edad. Walang sino man ang nakakaalam sa identity ng mga anak ni Samarkand lalo na sa labas ng palasyo. Kaya magpapanggap na lang muna ako ngayon na walang alam, pero kailangan ko makahanap ng paraan para tumigil na ang babaeng ito sa paglandi sa akin, sabi ni Lloyd sa isip nito. Kaya naman dito, ay sinabi ni Lloyd kay Scheherazade na, ayaw mo bang magpahinga? Kailangan ay nasa tabi mo ako umaga at gabi dahil yun ang utos sa akin ni Samarkand, sabi ni Scheherazade. Pero sinabi ni Lloyd na, hindi ko na kailangan ng extrang protection sa umaga o kahit sa gabi. Kaya tila napatahimik si Scheherazade. Sabay sabi ni Lloyd na nakikita mo ba ang lalaking iyon? Tulad ng sabi ko sa'yo siya ay aking bodyguard. Siya ay isang swordmaster, hindi lang basta swordmaster, mas mataas pa siya sa mga regular na swordmaster ng ilang level. Siya ay mas magaling ng 10 beses, ay hindi. 50 times para sa mga tao na katulad ng iyong level kaya hindi na kita kailangan. Pang-aasar na sabi ni Lloyd. Na ikinagalit naman ni Scheherazade kaya bigla itong napabunot ng espada. No! Hinugot niya ang espada niya, nanginginig ang buong katawan ko. Tingnan mo, takot na ako, patuloy na pang-aasar ni Lloyd kay Scheherazade. Oh eto, lumapit ka dito, tagain mo ako sa leeg. Tapos sabihin mo kay Samarkand na pinugutan mo ng ulo ang taong pinapabantayan sayo. Para sabihin sayo ni Samarkand na wala kang kwentang sword expert. Habang si Javier naman ay tila walang pakialam sa nangyayari. Habang patuloy pa rin si Lloyd sa pambobuwiset sa dalaga. Kaya naman binigyan ito ng isang nagbabagang sapak ni Scheherazade kaya biglang sabi ni Lloyd na, ang pinapagawa sa iyo ay maging guard ko hindi para saktan ako, sabay hingi ng tulong kay Javier. Pero si Javier ay tuwang-tuwa sa nangyayari at hinahayaan lang na mabugbog ang kanyang master. Makikita naman na maluha-luha si Scheherazade habang sinasabi na napakasama ni Lloyd at pagkatapos ay mabilis ito na lumabas. Kaya naman nasabi ni Lloyd na tagumpay ang kanyang naging plano. Yun nga lang na magangalang ang pagmumukha nito sa pangungulata sa kanya ni Scheherazade. Dito ay sinabi ni Javier na, alam ko na ang plano ni Miss Scheherazade ay ang akitin ka, pero ano ang dahilan bakit mo siya pilit na ginagalit? Sinabi naman ni Lloyd na, unang-una ayaw ko nang magkasabay na init at lamig dahil kapag magkasama at sabay kayo na nagbabantay sa akin ay di maganda ang nagiging pakiramdam ko. Kaya kailangan ko na puwersahin siya para kalimutan na niya ang misyon niya. Saka ang isang swordsman na kasing galing niya ay may mas importante pang dapat gawin kesa maghabol sa isang lalaki. Ano sa palagay mo, tanong ni Lloyd kay Javier? Kung saan makikita natin na nag-training si Scheherazade. Kinabukasan, tinanong ni Scheherazade kung saan magpupunta sila Lloyd. Sinabi naman ni Lloyd na, aalis sila para sa paghahanda sa kanilang construction project at kailangan nila na kumilos ng mabilis at sila ay walang balak na isama ang binibini.
Pero nagpupumilit na sumama si Scheherazade at hindi naman daw siya magiging pabigat sa kanila. Pero sinabi ni Lloyd na, hindi madali pupumilit na sumama si Scheherazade at hindi naman daw siya magiging pabigat sa kanila. Pero sinabi ni Lloyd na, hindi madali ang kanilang gagawin kaya wag na itong sumama. Sa kanito sinabi na hindi ka naman swordmaster kaya maiwan ka na lang dito, pang-aasar ni Lloyd. Bibigyan na naman sana ni Scheherazade ng sapak ang ating bida. Pero nagawang makapag-counter-attack ni Lloyd kung saan tila napahinto si Scheherazade at nasabi sa sarili kung anong klaseng spell ang sinasabi ni Lloyd. Pero ang totoo ang ginagawa lang naman ni Lloyd ay ang paraan kung paano niya pinapatulog si Javier. Kaya makikita na dahan-dahan na nakakatulog si Scheherazade. Hanggang sa tuluyan na nga itong makatulog. Kaya sinabi ni Lloyd, mabuti at gumagana din sa mga malapit na sa pagiging swordmaster ang pampatulog ko kay Javier. Paglingon nito kay Javier para sana utusan ito na dalhin sa kwarto si Scheherazade ay nakita nitong tulog na rin si Javier. Samantala sa kanilang paglalakad ay nakatingin sa kanila ang lahat ng tao. Kaya nasabi ni Javier na, tingnan mo silang lahat Master Lloyd, nakatingin sila sa atin. Sinabi ni Lloyd na, syempre, ganyan talaga dahil galing tayo sa Kapitolyo. At ang mga yan ay pinabayaan na ng Kapitolyo sa lugar na ito para mamatay. Sinabi rin nito na hindi lang basta malaki ang construction project na kanilang gagawin. Kaya kailangan nila ang tulong ng mga tao dito. Dahil hindi nila kakayanin kung sila lang ang gagawa. Pero wala naman silang dapat na alalahanin dahil madali lang naman daw mahikayat ang mga ito na makipag-cooperate sa kanila. Nakangiting sabi ni Lloyd. At pagkatapos ay tinawag nito ang mga alagang summon. Kaya naman naglabasan sila Pudong, Banggol, Hammang at si Guming tamad na ngayon mukhang masipag na. Iniutos ni Lloyd kay Javier, Pudong at Banggol na gumawa ng isang malaking water tank sa gitna ng bayan na ito. Mabilis naman na sumunod ang tatlo. Habang si Lloyd, Hammang at Guming tamad naman ay nagpunta sa Snow Mountain. Pagdating dito ay agad na inabsorb ni Hammang ang tubig na kaya nitong ilagay sa katawan. Pagtapos ay ililipad ulit ni Guming pabalik sa syudad. Iyak malala din si Guming dahil 10 times ba naman ng kanyang katawan ang kanyang bubuhatin. Pagdating sa bayan ay agad na inilagay ni Hammang ang tubig sa ginawang water tank nila Pudong. Dito ay makikita na naging masaya ang mga tao nang makakita sila ng tubig. Habang kumukuha ang ilan ay dumating naman si Lloyd at sinabi na, masaya kayong lahat tama ba? Sobrang saya nyo diba? Dahil yan lahat sa akin kaya wag kayong mag-atubili na magpasalamat sa akin pagyayabang ni Lloyd. At dito nga ay sinabi ni Lloyd na, siya ang nagdala ng tubig galing sa malayong bundok. Sabay banggit ng kanyang pangalan Lloyd Frontera at sinabi na tandaan nyo yan. Pero nagalit ang mga tao at sinabi na binigyan mo lang kami ng kakaunti at pagkatapos ay pagsasamantalahan yung mga taga-Kapitolyo ang mga tao dito, at pinagbabato ng mga ito si Lloyd. Pero si Lloyd ay tila nag-e-enjoy pa habang sinasabi na, mukhang bumalik na ang mga lakas nyo ha. Dahil yan sa akin. Pagyayabang na naman ni Lloyd habang patawa-tawa sa pag-iwas sa pagbato ng mga tao. Bagamat nagawa ni Lloyd na mabigyan ang mga ito ng tubig ay hindi naman ganon kadali na mapawi ang pagkadismaya ng mga tao sa kanilang Kapitolyo. At ang iba naman ay pinapairal ang kanilang mga pride at ayaw kumuha ng tubig. Kaya nasabi ni Lloyd na, kailangan lang nito na ipagpatuloy ang kanyang ginagawa at subukan na mahikayat pa konti-konti ang mga tao na nandito. Kaya naman kinabukasan ay nakita ng mga tao na muli na naman na napuno ang water tank na ginawa ni Lloyd. Kaya napapatanong ang mga tao kung talaga bang nilalagyan nila ito araw-araw. Si Lloyd naman ay sumigaw na oo tama yan. At yan ay gawa ko ako si Lloyd Frontera ang nagdadala ng tubig na yan araw-araw. At walang hinto, pero muli na naman na pinagbabato si Lloyd ng mga tao dito. Pero sinasabi nito sa sarili na hindi siya titigil hanggang sa makuha na niya ang loob ng mga tao na nandito. Dito ay makikita ang isang pamilya na masayang kumakain at makikita na labis ang saya ng bata dahil sa iniinom nitong tubig. Nang biglang tila natakot ang mga magulang nito. Paglingon sa bintana ay nakasilip si Lloyd habang sinasabi na, ang tubig na yan, ay gawa ko. Lloyd Frontera,
Sa lahat ng tao na gumagamit ng tubig ng ating bida ay lagi nitong binabanggit ang kanyang pangalan para daw tumatak sa mga tao ang ginagawa nito sa kanila. O simple brainwash ang ika nga. At dito ay nakasalubong niya ulit ang lalaki na nung una ay hindi kumukuha ng tubig. Pero pag alis ng balabal nito sa ulo ay makikita na bagong ligo na ito. Kaya naman nagkangit iyan ang dalawang ungas. At dito nga ay tuluyan ang nakuha ni Lloyd ang loob ng mga tao. Sinabi ni Javier na, kung ginamitan ba ito ng hipnotismo ni Lloyd. Pero sinabi lang ni Lloyd na, ito ang kapangyarihan ng paulit-ulit na pagtatatak sa isip ng mga tao na gaya ng ginagawa niya. Kung saan mayabang na sinabi ni Lloyd kay Javier na, ang tubig ay katumbas si Lloyd. Kaya kung ang tubig ay mabuti, si Lloyd ay mabuti rin sa pagtingin ng mga tao. Pero tila di naiintindihan ni Javier ang ibig sabihin ni Lloyd, pero gayon pa man ay napangiti ito at nasabi na ngayon ay nagbunga na ang kanyang ginagawa kaya naman. Dito na niya isinagawa ang paghahanap ng mga trabahador. Sinabi niya na kailangan niya ng trabahador para sa paggawa ng underground waterway. Nagtanong naman ang isang lalaki kung kasama na ba daw ang pagkain sa bayad sa kanila. Sinabi ni Lloyd na, wala nang dapat alalahanin sabay pakita ng hawak niyang pad-asher. Kaya naman dahil dito makikita ang napakahabang listahan ng resibo ng mga pinagbibili ni Lloyd gamit ang pad-asher na halos magpaiyak na sa sultan na si Samarkand. Samantala gamit ang vision skill ni Lloyd ay naghahanap siya ng tunnel na maaaring gawing waterway pero di siya makakita ng tunnel. At naisip niya na kahit mag-hire man siya ng maraming tao ay matagal na panahon ang gugugulin niya kung ipapagawa niya ang maghukay ng 22 miles ang layo. Kaya nasabi na isip niya na ang kailangan niya ay ang mga underground tunnel na ginawa ng mga rebelde 100 years na ang nakalilipas pero ngayon ay muli na naman itong pinagkukutahan ng mga rebelde. At dito ay naisip niya na may isang paraan lang para makita ang tunnel na ito. Isang gabi ay makikita na pinapaalis ni Scheherazade si Javier dahil ito ay nakaharang sa pinto ng kwarto ni Lloyd, pero sinasabi lang ni Javier na hiniling ni Lloyd sa kanya na gusto lang nito mapag-isa ngayong gabi. Sinabi ni Scheherazade na ang mga rebelde ang nagpapatakbo sa lugar na ito, kaya delikado na iwan mag-isa si Lloyd. Sinabi ni Javier na sang-ayon naman ito sa sinasabi ni Scheherazade pero dahil sa sinabi sa kanya ni Lloyd na magiging ayos lang ito, kung kaya sinusunod niya ang ipinag-uutos sa kanya ni Lloyd. At may mga rebelde nga ang pumasok galing sa bintana kung saan malapit na nakaupo si Lloyd. Sinabi ni Scheherazade na, kailangan ang nagbabantay ay laging handa sa kahit anong sitwasyon, dahil ang panganib ay hindi napipredict ng sinuman. Pero kumpiyansang sinabi ni Javier na, ang prediction ng kanyang Master Lloyd ay laging tama. At dito ay makikita na bigla na lang nawala ang mga rebelde kasama si Lloyd. Pero dahil sa kagustuhan ni Scheherazade na makapasok sa kwarto ni Lloyd ay hindi na niya napigilan ang sarili at sinabi na puwersahan nitong papaalisin si Javier sa pagkakaharang nito sa tapat ng pinto. At mabilis na inatake nito si Javier. Pero tila walang effort na sinanggalang ni Javier ang atakeng iyon. Umatake ng mabilis at sunod-sunod si Scheherazade pero sinabi lang ni Javier na tumigil na ito dahil wala rin naman itong magagawa laban sa kanya. At pinapayuhan pa ito ni Javier sa mga bagay ng pagiging isang master swordman. Pero hindi nakikinig sa kanya si Scheherazade at patuloy pa rin siyang inaatake. Napahinto lang ito nang sinabi ni Javier na, sinabi sa kanya ni Lloyd na kung kailangan i-train si Scheherazade ay gagawin niya ito. Samantala si Lloyd naman ay makikitang hawak na ng mga tulisan. Sinabi ng leader ng mga rebelde na, ikaw ba ang utusan na galing Kapitolyo na tinatawag na Lloyd Water? Anong klaseng scheme ba ang ginagawa mo sa bayan na ito? Nagsasalita si Lloyd pero di nila ito naiintindihan. Kaya tumango ang leader na indikasyon ng pag-uutos nito ng pag-alis sa nakalagay sa ulo ng ating bida. Pagtanggal nito ay napasabi sa sarili ang leader ng mga rebelde na, tila kakaiba ang pakiramdam niya dahil sila ang kidnappers dito pero bakit parang sila pa ang kinidnap ni Lloyd? Hanggang dito na lang muna mga idol. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.